Magandang umaga po sa inyo lahat. Napaganda po nung mensahe ng mga awitin po, ano? Sino pong nakarelate sa mensahe ng awitin? Talagang yung... Maganda bang gawin po yan sa Kapaskuhan? Awitin na lang natin yung kabutihan ng Diyos. Happy 9-month anniversary. Happy 9-monthsary sa pandemic. Nakaka 9 months na po ba tayo? Pero yung kabutihan ng Diyos, awitin po natin. Amen? Talaga pong anumang paraan tayo umaawit, no? At yung paraan ni Sister Luding pag-awit, tatanggapin ng Panginoon po yan. Tatanggapin po yan, Panginoon. Meron tayong kaparaanan, bawat isa sa atin. Minsan, wala po tayong mabigkas na salita. Pero awitin natin sa Kapaskuhang ito, yung kabutihan ng Panginoon. Nais po nating i-welcome si Chari. Si Chari, patayin natin si Chari. Yan. Siya po'y kapatid ni Sister Judy at Sister Fe. Yan. Pagka sa group chat po, may H yung Fe Santos po yon. Pag walang H sa gitna, si Fe Balag po. Yung pong profile niya nakaganyan sa beach. Si Sister Fe Balag po yan. Dalawa po yung Fe natin. Okay? Ang dami naka-stripes ngayon. Nais po nating i-welcome mga second-timers natin, yung mga kabataan mula sa Mapinya. Purihin ang Panginoon. Walang supladita sa na kabataan ng Calvary, ha? Mamaya kakamayan niyo sila, ha? Kailangan pa bang paalalahanan, ha? Gusto natin feel at home sila, ha? Amen. Si Brother Dan po, nandito po muli. Pwede bang hindi makita? Happy second week-sary sa atin po dalawa. Amen. Meron po ba kung hindi nabanggit na bisita natin? Wala na po ba? Purihin po ang Panginoon. Tayo ay kasama ng mga nasa tahanan sa Pilipinas, sa buong mundo, na sumasamba, nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Para sa inyo po, napakahalaga po ng tubig, hindi po ba? Ang salita ng Diyos ay parang tubig na malinis. Sabi po sa Ezekiel, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang mga naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan po, malawak po yung ibig sabihin nun, di po ba? Anumang bagay na binibigyan natin ng kahalagahan maliban sa Diyos. Gusto ng Panginoon siyang pinakamahalaga sa buhay natin. At kung may mas mahalaga pa sa Kanya, tayo po'y masabihang namantsahan ng Diyos-Diyosan. So, habang po nag-aaral tayo ng Biblia, hayaan po natin ang tubig na malinis ng Panginoon. Tubig na malinis ang luminis sa ating buhay. Ano nga po yung kinanta nating pangalawa? Nandun po yung title ng ating message Hanggang wakas. Ano ba yung... Sister Ludi, naalala mo? Hindi mo man naalala yung tono, naalala mo yung message? So po, mahal na mahal ko Sister Ludi, talaga pong the best yung worshiper ng Calvary. Yung may hanggang wakas, yung second song. Nakita po natin, no, yung pag-ibig ng Diyos hanggang wakas, yung pag-ibig niya, ang lagi nating nararanasan. Paano po natin yung susuklian? Suklian din po natin ng pagiging ganap at handa magpahanggang wakas. Okay po ba? Amen. Ano po ba ibig sabihin ng ganap at handa? Ngayon pong araw na ito, atin pong tatalakayin ng
isa't isa, bawat bersikulo na ating babasahin mamaya sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, mula 10 hanggang 17. Bakit ba kinakailangan tayong maging ganap at handa magpahanggang wakas? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 17 po sa English version, thoroughly equipped for every good work. Nais ng Panginoon na tayo ganap at handa sa bawat mabuting gawa na ipagkakaloob natin sa Diyos. Amen. Amen. Thoroughly equipped. Kinakailangan thoroughly equipped, ganap at handa ang mga magsasaka natin. Di po ba? Hindi sila pwedeng pumunta sa bukid ng walang saplot sa katawan. Thoroughly equipped dapat ang mga magsasaka. Sila magagamit na truck, silang mga tauhan na tutulong sa kanila. O, yan po yung mga bagay na dapat paghandaan. Magsasaka. Di po ba? Yung mga nag-o-online business dyan, hindi po basta-basta ang online business. Dapat malinaw yung camera mo. At baka sabihin ng iyong customer, ito yung nakita ko stripe to bakit yung dineliver mo sa akin, checkered? Hindi pwedeng hindi ka thoroughly equipped kung ikaw ay online businessman, businesswoman. Kailangan thoroughly equipped ka rin bilang magulang. Lalo na kung nagmo-module ang iyong mga anak. Nag-o-online learning ang iyong mga anak. Alam niyo kayo ng bahay yan? Thoroughly equipped na po ba para sa online learning? Magkano kaya per hour dyan? Thoroughly equipped yung bahay nila para sa pandemic learning ngayong 2020. Ito po, kailangan thoroughly. Ito pong picture na to, pinagtabi-tabi lang po nila yung mga Swiss knife. Pero ikaw ay may Swiss knife, masasabi mong thoroughly equipped ka. Kung ikaw ay, kung meron kang Swiss knife sa ilalim ng iyong motor, kung may Swiss knife, kung ikaw ay magka-camping, masasabi mong equipped ka. Ako po merong Swiss knife, talaga pong kumpleto. Hindi po ganito Meron pa po nail cutter, may plais. Meron pa yung pong Swiss knife ko, meron pong toothpick na washable. Yung pong toothpick na plastic na pwedeng hugasan. Thoroughly equipped. Ganap at handa. Kung ikaw gusto mag-business ng bakit tinawag na dressed chicken? Hinuhubaran nga ng balahibo yung manok Bakit dressed chicken? Kung ikaw ay gustong mag-business ng manok, yan daw pong chicken plucker daw tawag dyan 14 seconds ang isang manok, wala nang balahibo. Ewan ko po kung pwede ng 2 o hanggang 3 manok yan. Meron ba kayong ganyan sa Mapinya? Equipped na ba yung mga business people natin sa Mapinya? In 14 seconds, tanggal po ang balahibo ng manok. Pero sinasawsaw din po yan sa mainit na tubig. Yung manok. Pero papatayin muna po yung manok. Mahirap po sawsaw agad yung manok. Mga business ngayon kinakailangan totally equipped mag-home service. Nagpapagupit na tayo sa bahay ngayon, di po ba? Tinatapos natin yung suki natin. Totally equipped po ba yung nagde-deliver ng tubig sa inyo, galing Balite? Ano man yung business mo, kinakailangan. Medyo nasira lang yung shop natin, dineliver ni Sister Joyce. Kinakailangan totally equipped tayo, anuman ang ating gawain. Ayan, totally equipped din yan. Ligtas na yan sa COVID. Naalala niyo po, nung tayo nasa Baguio, nagkatrangkaso si tatay, nilagyan natin ng sibuyas sa paanan,
para sipsipin ng sibuyas yung trangkaso. Eh lalo na kung sa ilong mo ilagay yan, hindi ka talaga tatamaan ng COVID. Totally equipped. Ka ng Coke na mayroong straw. Kung gusto mo yung ano yung uso ngayon? Milk tea. Ito, kailangan totally equipped ka para hindi tayo, kung magpiprito ka ng na kailangan face mask ka. Totally equipped. Para hindi po tayo magaya sa aksidenteng Kuya Dan. Tumalsik yung mantika sa mukha niya. Pero palagay ko, hindi delikado rin po yung plastic po yun. No? Ito po siguro mas maganda pag nagpiprito. Papaano po ba tayo papaano ba magiging thoroughly equipped for every good work? At yung pag-uusapan natin, yung good work, ang pinakamagandang good work na ginagawa natin ay isaysay, ihayag ang salita ng Diyos, ang pag-ibig, ang kaligtasan ng Diyos para sa bawat isa. Lalo po ngayon, hindi man natin masyadong dama ang Kapaskuhan, pero ito ang mensahe ng Pasko. Ito ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Nagkatawang tao ang Panginoong Hesus upang maunawaan natin ang kaligtasang ipinangako niya at gagawin niya at ipagkakaloob sa bawat isa. At hindi po nila maunawaan yon kung hindi po natin ipapaliwanag. Kinakailangan thoroughly equipped tayo. Papaano nga ba? Kinakailangan tayo'y magpatuloy. Sa verse 14, meron pong isang, kung kilala niyo po si Chuck Swindoll, isa pong pastor sa Amerika, gumawa po siya ng outline ng buong 2 Timothy chapter, 2 Timothy, buong aklat ni 2 Timothy. At yung chapter 3 po, ay ginilagyan niya ng title na Continue. Magpatuloy. Magpatuloy tayo nang sa gayon tayo'y maging ganap at handa magpahanggang wakas. So dito po iikot yung ating pag-aaralan ngayon. Lagi niyo po isa sa isip, nagpapatuloy ba ako? Hindi ba ako huminto? Kung papaanong walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos, kung papaanong hanggang ngayon nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos, nais ko bang magpatuloy sa aking inumpisahan upang ako'y maging ganap at handa sa bawat mabubuting gawa. Ito po yung ipinagkaloob sa atin ng ating pastor bilang definition ng consistent, hindi po ba? Yung continuity, pagpatuloy, walang bago, tuloy-tuloy. Kaya po tayo ng ilang mga katanungan habang pinag-aaralan po natin bawat talata mula 10 hanggang 17. Unang talata po, ngunit sinunod mo aking ituro sa iyo, aking ugali at ayunin sa buhay. Tinularan mo ang aking panampalataya, pagpatan. Ito po'y sulat ng Apostol Pablo para kay Timoteo. Anong sabi niya? Sinunod mo ang aking itinuro sa iyo. Sinunod mo ang aking ugali. Sa NIV po, ginamit yung way of life. Pati yung way of life ko, sinunod mo, sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. Sinunod mo pati yung layunin ko sa buhay. Unang tanong, sumusunod ba ako sa itinuro sa akin? Sino po yung masasabi niyong nagtuturo sa inyo mula noong kayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon? Marami sila. Minsan kahit walang salita, tinuturo nila nagtuturo sila sa pamagitan ng kanilang buhay. Pinapakita nila yung kanilang way of life. Di po ba? Hindi nyo man sila nakakasama sa Bible study, pero kasama nyo sila sa pamilya natin dito sa Calvary. Nakikita nyo ang kanyang buhay. Nakikita nyo ang kanyang ehemplo, ang kanyang halimbawa sa kanyang buhay.
Siya nagiging liwanag para sa iyo. At way of life niya. Ay, si tatay, ay si nanay, palabigan. Ang saya-saya nila kung sila'y nakakatulong. Sinusunod ba natin yung mga ganong way of life? Sumusunod ba ako sa itinuturo sa akin? O kung ako'y makarinig ng katuruan, lalabas sa kabilang tenga? Sinusunod ko ba ang matagal ng itinuturo sa akin? Sumusunod ba ako sa way of life ni? O sabihin nyo na sa inyong kaisipan, sino ba yung nagiging Pablo nyo sa buhay nyo? Isipin nyo, kayo ang Timoteo ngayon. Sino ba si Pablo sa buhay nyo? Si Pastor Bill, Pastor Sam, si Pastor Bong, si Pastor Paulo, maraming mga kabataan sa atin. Inalagaan ni Pastor Paulo sa kanilang pag-aaral ng musika. Maging sa kanilang spiritual at sports life. Pumupunta pa po sila sa gym para mag-basketball. Sinusunod ba natin life ni Pablo? Kung sino man si Pablo sa buhay natin. Kung ikaw man si Pablo ngayon, nakikita mo bang si Timoteo mo ay sumusunod sa ugali mo, sa way of life mo, sa layunin mo sa buhay? Ano yung layunin mo sa buhay ngayon na pinapakita mo sa iyong dinidisipulo? Sa iyong Timoteo. Pwede pong maging dalawa ang inyong personalidad. Meron kayong Pablo na sinusundan at nagiging Pablo kayo ngayon para sa Timoteo yung inyong inaalagaan. Amen? Way of life, layunin sa buhay. Ano ba ang layunin natin sa buhay? Siya'y sambahin, siya'y mapapurihan, siya'y malwalhati sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Ito ba ang layunin ng ating buhay? Ito po ang isa sa mga natutunan ko sa aking mga mentors dito sa Calvary. When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Ano po yung kanta natin? Araw-araw ko. Gusto natin araw-araw nagbibigay tayo. At kung tayo'y pagpalain man ng Panginoon, kung lugaw ang kinakain mo, patuloy kang masarapan sa lugaw. At tulad ng inchik, di ba? Punti kita, 5 centimos, 10 centimos, tubong lugaw. Ha? Hindi bago lifestyle. Pero tulong siya mga inchik para magkaroon negosyo, palengke. Tama? Hindi naman po sila, hindi po gumaganda yung cellphone nila. Hindi po sila nag-raise ng standard ng living nila. Ganun pa rin, nakakipad pa rin yung iba sa kanila. Pero dahil sila'y kumikita na, tinutulungan nila yung mga bagong ang inchik sa Pilipinas para gumanda yung business sa Pilipinas. Nakita na po kayo ng mga inchik? Tayo mga Kristiyano, yan din po natutunan ko dito. Hindi po mahalaga yung standard of living natin. Ang gusto ng Panginoon, habang binibiyayaan tayo, marami tayong napagpapala. Tayo ginagamit ng Diyos para pagpalain ang iba. Mahirap naman pong kakatok tayo sa isang tahanan. Kumusta na kayo? Nandito kami para bumisita. Pwede ba namin pag-pray yung iyong anak? Na hindi mo lang tayo nakapagdala ng isang piling na saging o nag-iwan man lang ng pambili ng biogesic. Sa palagay niyo, maniniwala sila sa atin. Ito po ang isa sa napagandang natutunan ko habang kasama ko kayo. Sinusunod ko ba yung mga tinuturo sa akin? Sinusunod ko ba yung way of life ng aking mentor, ng aking Pablo sa buhay? Sinusunod ko ba yung layunin niya sa buhay niya? At kung susundin ko, hindi po ako mapapahamak. Tinutularan ko ba, yung pangalawang bahagi po ng talata, tinularan mo ang aking panampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Yung katapatan po sa NIV, endurance. Tinutularan ko ba ang panampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan ni, o baka naman maraming Pablo sa
buhay mo. Nina, tularan ko ba ang panampalataya ng ating senior pastor? Sabi niya po sa akin, mag-resign ka na. Sabado at Linggo ka lang naririto. Pastor ka pa naman. Ay, hindi naman po ganun yung pagkasabi niya. Hindi po ganun. Mag-resign ka na. Ito po yung kahalubilo kong mga kasama kong nagtuturo ng English sa mga Koreano by phone. Isang team po kami. Ito po yung aming team leader. Ito po yung aming ano ba masot leader? Maraming team na hawak niya. Pero iniwanan ko po ito para makasama ko kayo. Tinularan ko ang panampalataya na aking Pablo sa buhay. Kakain kami, kakain ka rin. Hindi kami kakain, huwag ka na rin kumain. Hindi na mahalata eh. Pero nagkaroon ba ng pagkakataon na hindi ako kumain? Tumatawag pa nga yung iba, Pastor, kami na bahala sa merienda mo. At kapag tumawag yung kapatid na yun, hindi basta-basta merienda, galing pang susis. Nakatungo yung aking sinasabihan, nahihiya siguro. Tinutularan ko ba ang pagtatyaga ng aking Pablo, ng mga Pablo sa buhay ko? Napakatyaga ng isang kapatid. Kilala niyo ba si Genesis? Pinsan ni Revelation? Nung araw daw po yan, ang narinig kong kwento, wala pang tulog, galing Maynila. Pero nandito, Sabado-Linggo, naglilingkod sa Panginoon, wala pang tulog yan, galing trabaho. Tsatsaga. Hanggang ngayon po, ang puso niya ay nasa music team, nasa worship team ng Calvary. Meron po siyang pledge monthly na 1,000 pesos. Tsatsaga. Kala nyo ba napakadaling mag-abroad? Kala nyo ba napakadaling magtrabaho sa abroad? Pero nagtsatsaga po sila. Ang utak nila nandito pa rin. Dahil sa kanyang pagtsatsaga. Matyaga ba to? Mukhang in love na to ah. Inisa-isa niya po yung mga upuan na yan. Dahil minsan daw, nakita niya, naramdaman niya, malagkit na. At yung sa inyo, yung mga bata dyan sa Mapinya, naglalagay ng chewing gum sa ilalim. Pinagtsagaan niya pong linisin ang mga silya natin. Alam niyo po, tuwing Sabado, yung mga kababaihan na yan, gusto nila hindi nagugutom yung mga nagpa-practice dito, yung nag-worship tuwing Sabado. Matyaga po sila. Wala pong tulo ng pawis yan. Pinagtsagaan po nilang lamasin? Masahin. Yung tinapay na pinakain sa inyo, blood and sweat, ay talagang ginamit nila. Nagpapalit-palitan sila ng pagmamasa para may pamirienda sa inyo. Tinutaran ba natin ang pagtsatsaga ng ating mga Pablo? Pagtsatsaga rin ba yung larawan ng ating buhay para makita ng ating mga Timoteo? Tinutularan ko ba ang pag-ibig ni Sister Fe sa kanyang pamilya? Lumuluhod, nanalangin para makasama niya ang kanyang buong pamilya. Saya-saya nila, oh. 2018 pa pong picture yan, di ba, Raisha? 2018. Ang gwapo ni Kuya Dan, no? Saya nila, no? Tularan natin yung pag-ibig nila. Pag-ibig sa pamilya. Ayoko, Lord, ako lang sasama mo. Gusto ko buong pamilya ko. Sama-sama kami sa panampalataya. Nakikita ba yan ng Timoteo mo, Sister Pe? Ang pag-ibig mo sa Panginoon. Pag-ibig mo sa mga kaluluwa. Pag-ibig mo sa iyong mga mahal sa buhay. Kita niyo ba yung pag-ibig ng dalawang tatay at nanay natin? Naalala niyo? Kailan yon? Nag-Easter Sunday tayo. In-invite nila yung kanilang mga kaibigan, mga nagtatrabaho sa kanila, mga kapitbahay. Tularan natin ang pag-ibig ng iba.
Tularan natin. Ito sobrang pag-ibig, nawala na ng buhok. Magpatulad, hayaan natin na makita ng Timoteo natin. Hayaan natin makita yung pag-ibig ng Apostol Pablo natin. Nang sa gayon, maging ganun din. Yung kalakaran, yung layunin ng ating buhay, yung way of life natin. Nang sa gayon, tayo ay gagamitin ng Panginoon. Magpahanggang wakas. Patuloy lang po tayo. Tularan natin sila. Nahayaan natin tumulad yung mga Timoteo natin. Dahil sabi ng Panginoon, kailangan patuloy. Hindi pwedeng mapuputol. Ha? At kung maiiwanan na natin yung Timoteo natin, sila na namang mga Timoteo ang magiging Pablo para humanap ng Timoteo nila. Natutulad sa kanila sa pag-ibig, pagtsatsaga, pananampalataya. Tinutularan ko ba ang katapatan ni Nanay Loida? Ng mga kababaihang ito, ng tatay at nanay natin. Ayun. Kahit 1965, 73 pa, yung kwentong hihingin nyo, alam ni Kuya Benny. Sa simula't simula, naririto siya. Naging matapat sa Panginoon. Nakita ba ng mga Timoteo natin ang katapatan natin? Ipag-pray natin yung iba, mga inaanak nyo. Sa verse 11 po, nasaksihan mo ang pag-uusig at paghihirap na dinanas ko. Nagbigay po siya ng 3 lugar kung saan siya dumanas ng pag-uusig at paghihirap. Sa Antioquia, sa Iconio, at sa Lystra. Sa English po yung Antioquia, Antioch. Yung mga tao daw po doon, ang hirap hayagan ng salita ng Diyos. Lahat sila mga Antiochen. Antioquia, Iconio, at Lystra. Napagtiisan ko ang mga ito. Example lang yung 3 lugar na yan, na kung saan ako naghirap, na kung saan ako nakaranas ng pag-uusig, pero napagtiisan ko ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. At sa lahat ng ito, ay iniligtas ako ng Panginoon. Kaya nga po tayo umaawit eh. Napakabuti mo, Panginoon. Naawit na natin ang Ingles, ng Tagalog. Next week, Bisaya naman. Kung makakakita kayo. Let's sing the goodness of God sa buhay natin. Kahit tayo dumaranas ng pag-uusig, dumaranas ng paghihirap, let's sing the goodness of God sa buhay natin. Mapagtitiisan natin mga ito. At lahat ng ito, iligtas tayo ng Panginoon. Saksi ba tayo sa pag-uusig at paghihirap na dinanas ng ating pastor? Yung kwento niya sa atin na kinakailangan niyang mag-hitch dahil wala siyang pamasahe, papauwi ng Porac, galing Magalang. Kaya ko bang pagtiisan ang tulad ng paghihirap na nakita ko sa buhay ng aking pastor, ng aking Pablo, ng nagtuturo sa akin? Naniniwala ba akong ililigtas ako ng sa lahat ng mga pag-uusig, sa lahat ng mga paghihirap? Kung ginawa ito ng Panginoon sa Pablo ko, gagawin niya rin ito sa akin. At yun din ang ituturo natin sa ating mga Timoteo. Kung ito'y naranasan ko, mararanasan mo rin. Magpatuloy ka lang. Anumang mga pag-uusig ang mararanasan mo, anumang mga paghihirap ang mararanasan mo, bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Panginoon, lahat ng yan, ililigtas ka ng Panginoon dyan. Napagtiisan ko ang lahat ng mga ito. Pagtitiis. Pagtitiis. Hindi masyado tayo sa mga usig-usig. Siguro yung mga irap ng mata, siguro yung mga pinapasa-pasa nilang salita, pag-uusig na sa atin yon.
Pero napagtitiisan ba natin ang lahat ng paghihirap? Sabi po sa verse 12, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid, oo, Pablo, kilala na kita. Okay na ako sa iyo. Wala na akong problema sa iyo. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Isang katotohanan po ito. Sabihin nyo mang, life, Christian life is a bed of roses. Oo, totoo yun. Sabihin mo ng totoo. Pero ang roses, yung mga tinik. Masasaktan tayo. Mahihirapan tayo. Humiga sa bed of roses dahil may mga tinik. Lahat na nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang disipulo ni Jesus ay daranas ng pag-uusig. Isang paalaala para sa bawat isa. Kung ayaw mong ikaw ay uusigin, kung ayaw mo ikaw ay mahihirapan, huwag ka nang mamuhay ng matuwid bilang disipulo ni Kristo. Ganun lang po yun, di po ba? Pag binaliktad natin. Pero sabi ng Apostol Pablo, gayon din naman. Lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid, asahan nyo ang pag-uusig. Nagnanais din ba akong mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus? Kaya ko bang pagdaanan ng mga pagsubok na ito? Kaya ko bang dumanas ng mga pag-uusig? Sa verse 13 po, samantalang ang masasama ay nato namang magpapakasama. Kahit hindi pa po tayo inuusig, dahil kinagagalaw nating mundo ay ng pasama, daig pa natin yung inuusig, hindi po ba? Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang mga manlilinlang, tuloy na manlilinlang at sila naman ay malilinlang din. Kaya ko bang patuloy na mamuhay ng matuwid sa gitna ng kasamaan, sa gitna ng paglilinlang ng ibang tao? Ano pong mga paglilinlang ang nararanasan natin ngayon? Deception. Anong tinuturo nila? Pinipilahan nyo po? Pumipila pa po kayo? Sabi po doon, hindi na po drive-thru yung dalawang motor sa sobrang haba ng pila. Panlilin lang. Umaawit tayo ng kabutihan ng Diyos. Hindi po tayo umaasa sa swerte. Panliling lang po yan. Hindi sila sumasampalataya. Ang kinakailangan nating sampalatayanan, 2 Korinto 4:4, kung ikaw ay nagwewete, huwag dyan, pompiang. Pati yung bersikulo ng talata, ginagawa mo pang pompiang. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip, ano po, ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Nakita niyo po? Binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na to. Kaya hindi sila sumasampalataya sa kanilang isip. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo, siyang larawan ng Diyos. Binulag sila ng Diyos ng kasamaan. Paano sila binulag? Sa paniniwalang sila'y aasenso, sa paniniwalang sila'y sasagana sa mga ganitong kaparaanan. Nililin lang tayo. Kaya nyo pa bang puntahan yung mga yan para sabihin sa kanila, mahal ka ng Diyos. Baguhin ng Diyos ang buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. Nung araw, ang pinag-uusapan, bakla at tomboy lang. Ngayon, dumadami na yung grupo nila. 5 na sila.
Yung L daw, lesbian. Yung G daw, gay. Yung B daw, bisexual. Ewan ko ano ibig sabihin niyan. Kakaiba yan sa transgender. At yung queer, nagtatanong pa, ano ba talaga ako, babae o lalaki? Hindi pa sapat para sa kanya na nakita si lalaki. Ano po nangyayari sa batang to? Sa ibang bansa, kapag ikaw'y dumating na sa edad, pwede mong piliin kung anong gusto mo, babae ka ba o lalaki. Sa ibang bansa, yan na po ang tinuturo nila. Pwede nang pumili ang isang bata kung ano yung gusto niya. Siya ba'y magiging babae o lalaki? Paglilin lang. Ito na pong pinagkakaabalahan ng mga tao. Pumunta ka sa piyesta, sino yung rumarampa? Lahat ng maganda ngayon, babae. Malilin lang ka na ngayon. Pero kung sa baryo ka nanonood ng mga bakla, ito may mga ano na yan, may mga Adam's apple, tsaka kitang-kita may mga ugat sa katawan. Anong pakiramdam nyo? Pag nakakita kayo ng mga ganun. Nilinlang na ng Diyos ng kasamaan ang mundo. Kailangan magpatuloy tayong maging ganap at handa dahil isa sila na dapat maratingan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. Verse 14, ito po yung key verse natin sa buong chapter ng 2 Timothy chapter 3. Ngunit ikaw, ano po? Sabay-sabay natin basahin. Magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa inyo. Imposible namang din natin makilala yung nagturo sa atin. Almost 30 years na po siya. Nagtityaga, nananampalataya para tayo maturuan. Wala na pong question kung nakikilala ba natin ang nagtuturo sa atin. Ang tanong, nagpapatuloy ba ako sa mga aral na natutunan ko mula sa Kanya, sa pamamagitan niya? Ay matibay kong pinaniniwalaan ang mga aral. Sino po nakapag-ipunan ng mga Bible study notes? At minsan ay nire-review nyo para ibahagi sa iba. Sino po ang sumusulat ng mga natututunan nyo sa inyong notebook? Nakailang notebook na po kayo? Naniniwala po ba tayo? Matibay ba natin paniniwalaan ang mga aral na ibahagi sa atin? Nagpapatuloy ba tayo sa mga aral na ito? Opo, kilala na natin sila. Sa paghalimbawa nila sa buhay nila, sa Biblia na kanilang itinuturo, matibay ba akong naniniwala sa mga aral na kanya binabahagi? At huwag na huwag po nating hindi basta mauunawaan. Dahil ang mga aral na ito ay ipapasa natin sa ating Timoteo. Kung matibay ang ating paniniwala, yung Timoteo na ating bibihisan, aarugain, papalaguin sa kanyang spiritual na buhay, ay matibay ding maniniwala, magtitiwala, paniniwalaan ng mga aral na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Continue. You will be judged. You will be criticized. You will be ridiculed. Ipapahiya ka ng tao. Pero kinakailangan nating magpatuloy. Sino na po yung tumakbo ng marathon na marami kayo at pinapasa niya yung baton? Sino po yung tumatakbo dito? Di po ba? Siguro 4 kayo, 5. Ikot kayo ng ikot. Pag nakaisang ikot na yung isa, kunyari, papasa niya sa pangalawang tao. Pag natapos ng umikot yung pangalawang tao, ipapasa niya sa pangatlong tao yung baton. Na kailangan nagpapatuloy. Meron po akong isang emosyonal at espesyal na karanasan last week. Dahil ang isang church organization
ay nag-recognize, nag-honor ng mga elders, mga senior citizen na hanggang ngayon ay naglilingkod pa sa Panginoon. Meron pong isa doon, naka-wheelchair, taga-Porac. Matanda na, may sakit siguro. Tulak-tulak ng kanyang asawa. Nagpapatuloy pa sa paglilingkod. May continuity pa rin yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, itong organisasyon na to, nais niyang maging biyayaan, i-honor, i-recognize yung kanilang katapatan. Nagtanong siya, may bahay na ba kayo? Hanggang ngayon nangungupahan pa sila. Sa tulong ng Panginoon, bibigyan natin sila ng bahay. Bibigyan pa kayo ng kotse. Nung dumating doon, nag-commute lang. At yun daw pambayad sa driver, ibibigay pa. Kung ang tao nakikita ang pagpapatuloy natin, ang pagpupursige natin, ang pagtsatsaga natin, ang pananampalataya natin, dahil tayo nagpapatuloy, lalo pa kaya ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Hindi po siya magpapabaya. Hirapan man tayo, o usigin man tayo ng tao, nandiyan ang Diyos sa ating pagpapatuloy. Amen? Hanggang wakas. Kung ang pag-ibig ng Diyos, kung ang kabutihan ng Diyos ay hanggang wakas, paglingkuran din natin ng Panginoon hanggang wakas. Sabi sa verse 15, bakit may cellphone ka, JL? Tago yan. Sabi sa verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may, ano daw po? Kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Huwag na huwag po nating mamaliitin ang mga batang yan. Mula ng pagkabata, may responsibilidad tayo bilang mga magulang. Kasi kung lumaki na po sila, mahirap na pong bakliin yung kawayan na matanda, hindi po ba? Pero habang maliit pa sila, pwede pa natin silang ituwid, hindi po ba? Paglaki po nila, ito na lang po yung sagot. Luluhuran na lang po natin sila sa panalangin. Dahil meron na silang sariling desisyon eh. Pero habang bata pa sila, habang bata pa si Timoteo, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. Huwag na huwag nating maliitin ang pag-aaral ng Biblia. Dahil kung tayo nagpapatuloy sa pag-aaral ng Biblia, lumalago ang spiritual na buhay natin sa Biblia. May karunungan na kaakibat ito tungo sa kaligtasan. At ito po sa mga tutunan natin at hahayagan ng salita ng Panginoon. May nakikita po ba kayong magandang future ng mga batang ito? May nakikita po ba kayong future? Magandang future sa mga batang ito? Salamat kay Sister Daisy. Pag binibisita ko yung kanyang timeline, ang gaganda, meron po siyang subscription sa isang parenting quotations. Sabi po ng isang quotation, children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. Hindi mo man sila nakikitang nakikinig sa iyo, pero ginagaya ka nila. Ginagaya ng mga batang ito, kayo, kuya, ate, at mga magulang. Sabi pa po doon sa isang quotation, it is easier to build strong children than to repair broken men. Di po ba? Habang bata pa sila. Alam niyo po, si Timoteo, sabi sa 1:5,
Hindi ko nalilimutan ang tapat mong panampalataya na naunang tilaglay ng inyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Mga bata ngayon, nasa mo na dapat naging modelo sa iyo. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Ito si Loida, ito si Eunice, ito si Timoteo. Pero sa spiritual na pagsasanay, pinagkaloob ng Diyos si Apostol Pablo para kay Timoteo. Sinong lola nito? Sinong nanay nito? May katapatan ba't pananampalataya? Sigurado na yan. Sinong lola nito? Sinong nanay nito? Sinong nanay nito at lola? Yung lola nito, nagsiserve din kay Lord. Yung lola nito, nasa heaven na? Habang lola tayo, habang lolo tayo, habang tatay tayo at nanay ng ating mga anak, may pananagutan tayo sa mga batang to. Itong mensahe ni Apostol Pablo, habang bata pa sila, utang na loob. Kung hindi nyo sila maalagaan, huwag nyo bigyan ng cellphone. Mag-resign ka na bilang magulang kung bibigyan mo lang ng cellphone yung mga anak mo. Dahil hindi mo maharap. Ano po rin matututunan nila sa cellphone? Paano na yung inumpasihan ni Loida? Paano na yung inumpisahan ni Eunice? Hindi maipapasa sa batang ito. Preach the word in season and out of season. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Hindi lang sa mga batang ito, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, in season and out of season. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Nandiyan po yung pagtsatsaga, no? Kailangan nating magtyaga. Magtyaga. Sa gayon, magpatuloy ang gawain ng Diyos sa buhay natin. Dahil, ang sinasabi po sa verse 15, na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. May kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. Kinakailangang matyaga tayong nag-aaral. Matyaga nating ipinapasa ang salita ng Diyos sa iba. Sa kabila ng pag-uusig at paghihirap, nakita niyo po, hirap na to, pero nandyan pa rin, nakatindig pa rin. Maraming ganyan siguro kung saan nag-beach si Pepe. Tumba na, pero hindi pa talo. Nakahiga na. Yan po sinasabi ni Apostol Pablo, hindi po ba? Binugbog na, pero tumatayo pa rin. Ano po yung mga naranasan niya ni Apostol Pablo? Habang nasa barko siya, lumulubog yung barko. Inaabot ng bagyo ang barko. Pinapahuli siya. Pinapabato siya. Kinukulong siya. Lahat ng pag-uusig at paghihirap, naranasan ni Apostol Pablo tulad ng niyog na ito. Pero nakatayo pa rin. Dahil may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. Ito ang ipapasa natin sa kanila. Kailangan magpatuloy tayo. Kailangan walang puputol doon sa tuloy-tuloy na pagpapala ng Diyos sa bawat buhay natin. May kapangyarihan.
Ano man ang ating dinadanas ngayon, nakailang bagyo ka na, nakailang pag-uusig ka na, titindig ka pa rin, magbubunga ka pa rin para sa Panginoon. Amen? May pandemic man o wala, tumindig po tayo. Magtiyaga po tayo. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Ang lahat ng kasulatan, dahil kung ito man ay kapangyarihan na magbibigay ng karunungan, dahil ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang saan? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay sa mabuting pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sa NIV po, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Naituro na po ito sa Mapinya. Naalala niyo po ito? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos upang maging kapakinabang ito sa pagtuturo. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, sida alatul. Dire-diretso lang. Gusto ng Panginoon, tuwid ang ating daan. Yan po ang tinuturo sa atin. Diretso lang, walang liko-liko. Pero dahil may mga lumiliko, kinakailangan tayo ay i-rebuke. Kinakailangan sawayin tayo. Kung ang isa ay lumiko, kinakailangan tayong i-rebuke at sawayin. Dahil sabi ng Panginoon, diretso lang. Lumiko tayo sa kanan. Sinasaway tayo ngayon, nire-rebuke tayo ngayon. At para hindi ka na tuloy-tuloy na maligaw, anong gagawin sa iyo? Itutuwid ka ng landas. Pababalikin ka dun sa tuwid na landas. Kailangang i-correct ka. Pagkatapos yung i-rebuke, iko-correct ka, itutuwid ka para hindi na tuloy-tuloy. Pag nasaway ka na, para hindi ka na maligaw, itutuwid ka ng landasin at para makabalik doon. At para hindi ka na paliko-liko ang buhay mo, sasanayin ka na. Trainingin ka na para dire-diretso na ang buhay mo. Nakita niyo po? Huwag po kayong sasama ang loob kung kayo'y nire-rebuke ng Pablo nyo. At huwag kayong mag-atubili. Kung dalawa lang kayong nag-uusap ng iyong Timoteo, rebukein mo siya. Itama mo siya. Ituwid mo siya. Dahil ito'y para sa kapakanan niya. Huwag sasama ang loob nyo. Kung yung Pablo nyo, kinausap kayo ng marami ang tao, Pastor, pwede bang, Kuya, Ate, Tay, Nay, pwede ba doon tayo sa sulok? Doon nyo ako i-rebuke. Palalahanan nyo siya. Dalawa lang kayo. Rebuke, correct. I-train natin yung ating mga Timoteo. Tanggapin natin yung rebuke, correction ng ating mga Pablo sa buhay natin. Ito'y para sa ating kapakanan. Ito ang dahilan kung bakit may Biblia. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing makapangyarihan ng Biblia. Gusto tayong iligtas ng Panginoon. Thoroughly equipped for every good work, upang ang lingkod ng Diyos, upang ang lahat sa atin ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Papaano? Kinakailangan nating magpatuloy. God doesn't call the He equips the called. Ang tinatawag niya. Sino yung mga tinawag niya nung araw? Mga mangingisda. At ibang uri ng mga tao doon sa Jerusalem. At tinulungan niya na maging ganap at handa para sa mabubuting gawa. He equips the called. God bless us po. Tayo po'y pangsamantala, pasalamatan natin ng Panginoon.
sa mga Pablo ng buhay natin. At hindi pwedeng tumigil doon. Kinakailangan magpatuloy. Kung wala ka pang Timoteo, manalangin ka na isang Timoteo na iyong aalagaan, huhubugin sa makapangyarihang salita ng Diyos. Bata ka man yan o matanda. Nakikita ko si Brother Will at si Sister Michelle noon. Dala-dala nila yung mga pamangkin nila. Masaya yung mga pamangkin nila dito. Isa yon sa mga prospect nila. Hubugin natin sila. Makita nawa nila yung panampalataya natin sa Diyos. Yung pagtsatsaga natin, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na huhubog sa kanilang buhay. Opo, magpasalamat tayo sa ating mga Pablo. Pero hindi po matatapos doon. Magpatuloy tayo. Meron tayong mga Timoteyong dapat alagaan. Nanay Mercy, kayo nang bahala dyan sa 3 kababaihan sa likod mo. Tatay Rene. Patuloy tayo. Ipasa natin. Hayaan natin na yung footprints natin, yung marka ng pinagdaan ng paa natin, yun po ang susundan nila. Paano kung yung yapak natin pupunta sa mga wetingan? Saan sila susunod? Doon din po, di po ba? Pero kung tayo naglalakad, na nilolwalhati ang Panginoon, susundan po nila yung mga yapak natin. Let's bow our heads. Pasalamatan natin sa Panginoon ang ating mga Pablo sa buhay. Yung mga nagtuturo sa atin. Yung mga naging halimbawa sa atin. Marami tayong Pablo sa buhay. Hindi po lahat nagtuturo. Yung buhay nila naging halimbawa at nakita natin ang kanilang pagkaka-Diyos. Pasalamatan natin sila. Sila yung Pablo ng ating buhay. At hindi natapos doon. Ipagpatuloy natin ang kwento ng Kristyanismo. Kinakailangan natin ng Timoteo kung saan tayo magiging halimbawa ng pananampalataya, pagtsatsaga upang maipagpatuloy ang kapangyarihan ng Diyos at ng kasulatan, banal na kasulatan, na huhubog sa bawat tao. Tayo pong lahat ay